Tulad ng Kath, then kagabi, no, team ni Alden at saka ng team ni Kath, mga kasambreros, nagkita kagabi mga kasambreros. So nagulat ako dito, no, sa event nila Kath, sa parang ultimate fan meet nila mga kasambreros ng Summon Someday. Pero unahin ko ito, no, tapos pala, confirm pala yung ginawa ni Alden, no, doon sa may parang naka-helmet siya nung nakaraan mga kasambreros. Unahin ko ito, parang nag-shoot si Alden dito, no, mga kasambreros. May isang video dito na sabi ng isang nang nag-upload din, naka-helmet na siya. Parang nahinayang sila mga kasambreros, no. Ang iniisip ko talaga dito, video ito mga kasambreros na shoot ni Alden, na kung saan ay naka-helmet nga si Tisoy mga kasambreros. So, malalaman na lang natin yan sa mga susunod nating updates. Kung ano yung specific at saka talagang ginawa dito ni Alden, mga kasambreros. Parang ano, no, parang pag naka-side view minsan si Alden, para siyang si Joshua Garcia. So kasi ano hawig talaga sila ni Joshua Garcia mga kasambreros. Si Alden at saka si Joshua Garcia. So ito po ay parang naka-helmet si Alden. Tapos inisip ko talaga video, kung Honda Giorno, hindi sasakyan hindi tatak Honda Giorno yung kanyang motor mga kasambreros. Kung Honda Giorno ito na endorsement niya, sana ay yung tatak ay Honda Giorno din po, pero hindi So we're supposing talaga 90% or 95% na ito po ay part ng kanyang video na endorsement mga kasambreros. Tapos, dun sa may palang kulit nito mga kasambreros, parang naging teacher na rin sa Alden. Sabi niya, huwag kayo maingay. Sabi niya, dun sa may naika-VT nga ng mga schools or elementary schools na bumisita siya, no? Parang siya na tuloy yung naging principal na nag-evaluate mga kasambreros doon sa Kasi parang dito ay nakaupo na siya, tapos parang nag-observe lang siya mga kasambreros sa pagtuturo or nagtuturo doon sa mismong classroom mga kasambreros. So ang cute lang, no, nang ginawa dito ni Alden. So medyo maingay yung mga estudyante. So huwag kayo maingay. Sabi ni Alden, no, naging teacher bigla si Phenomenal Box Office ni Ma'am King mga kasambreros. So ang pusa ay maingay, sabi nga dito. Tapos ito, doon sa may fan meet din po nila mga kasambreros, no, naka-red pa si Kath na jacket nga, no, ay parang pumunta siya doon sa mismong food booth mga kasambreros. Tapos of course ay Kath trying out our manifest mirror. Tapos kumakain siya, no, na parang lumpia yata dito mga kasambreros. So nagutom yata si attorney kaya kumain siya, pumunta dun sa may pagkainan mga kasambreros sa likod, parang catering. Tapos next item natin, so itong kakulitan ni Alden, no, dun sa may bully. Dito sa may sa may love share gown nila, may behind the scene pa na share kagabi ang view mga kasambreros, no, na kung saan ay ang kulit, no, habang free time nila ay nambubuli si Alden mga kasambreros, parang part. So parang yung binubuli niya yata dito si Mama Ten mga kasambreros, na according sa post. So yon, parang yung eksena dito ay yung sa bula-bula, yung parang bubbles mga kasambreros na unang nagkita si Nadine at saka si Alden. So alam nyo hindi naman nagpapahuli ang Love Siargao sa dami ng nanonood mga kasambreros, kasi nakita ko minsan sa TikTok may mga random people, may mga random fans mga kasambreros na nagpo-post sila na nakasubaybay pala sila sa series na ito mga kasambreros sa Love Siargao. So hindi man of course napapantayan yung trend or yung dami ng views ni Catherine, no, kahit hindi pa nagsisimula, nakita natin mga kasambreros. So ako pa yung honest naman, no, na nakita natin na talagang unbeatable ang trend at hatak ni Kath, no, at saka ni James, pero hindi naman nagpapahuli sa trend itong Love Siargao mga kasambreros.
So nakakatuwa lang minsan nakita kong feedback no, or review ng mga fans, mga kasembreros while posting yung ibang snippets or video clips ng Love Siargao. So nakakatuwa lang isipin na maraming mga random fans na yung mga ito, hindi part ng team or cast, mga kasembreros ang nagpo-post nito. Tapos may mga may mga dito, may mga moments din na nagre-reply or nagko-comment mismo si Nadine, no, sa Nadine Lustre. So kung kaya madami rin ang views, mga kasembreros, tulungan sila sa pag-promote ng Love Siargao talaga, mga kasembreros. Tapos yun, no, ang tulay ng Kathleen kagabi at ang team ni Alden ay nagkita muli, mga kasembreros, dito sa engranding event ng Summon Sunday. So dito ko nalaman na parang nagulat ako na meron pala silang parang ultimate fan meet, mga kasembreros, kasi July 24 na eh. Pasensya na po pala kasi yung mga unang vlog sa ating dalawa kanina, kahapon pa dapat yun, isa sobrang tagal yung editor ko. So na-late ako ng isang araw, mga kasembreros, sa pag-post. So pasensya na po. So ngayon po ay medyo kailangan mag-double time para makahabol sa updates natin sa Kathleen, mga kasembreros. So kahapon, nagkaroon sila ng ultimate fan meet, mga kasembreros, bago yung July 24 na ipapalabas ang Summon Sunday sa Netflix, mga kasembreros. So dito ay naka-black, medyo revealing lang ng konti, no, si Kath, mga kasembreros. So mahilig siya sa backless. Mahilig sa backless, mga kasembreros. So pero yun, as expected ay sobrang ang ganda ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos may mga times na nagsasalita sila dito, no, of course, pag-invite sa mga viewers nor sa mga fans na panoorin ang Summon Sunday nga, mga kasembreros. So as usual na kanila pong ginagawa. So may napansin ako dito sa suot ni Kath. So sa next na vlog na natin yun na isasama, mga kasembreros, kung inyo pong mamarapatin, no, yung ating revelation na iyon, mga kasembreros. So random videos na ito, tapos i-play ko na lang po ito mamaya, mga kasembreros, no, para mapakinggan po ninyo. So parang black yung shade ng damit na gusto nilang o parang theme nila dito, mga kasembreros. So sina James Reid, si Maha, of course, no, si atin na Madge, at saka si atin na Dimples Romana as part of the casting, mga kasembreros. So as expected, no, sobrang sobrang tarito parang may sariling ring light, no, parang may sariling focus ng camera lens si Kath, mga kasembreros. So yun, nagulat ako na si Nate Gonzaga pumunta ulit si Nate Gonzaga, kasi diba alam natin na si Nate Gonzaga ang team or leader ng team ni Alden. Tapos andun siya na parang parati na siyang present, no, sa mga ganap ni Kath, mga kasembreros. Tapos pag may ganap naman si Alden, so doon na naman siya, no. Tawid-tawid lang si Nate Gonzaga, mga kasembreros. So nag-post din siya no, ng random photos, mga kasembreros, sa kanyang Facebook account as expected. So ang hindi ko na expect na nandun siya, no. Sabi niya 13 hours ago, parang premiere pala ito, no, ng Summon Sunday. Summon Sunday premieres July 24 on Netflix, July 25 sa i1 TV, July 27 naman 8:45 PM. So medyo gabi na siya, no. Parang ito yata yung pinakahuli na prime time show, mga kasembreros, sa ABS-CBN, All TV2, TV5, A2Z, Kapamilya Channel at Kapamilya Online, live sa YouTube at Facebook. So yun, hinati-hati nila 24 Friday yan, mga kasembreros, sa Netflix, July 25 naman sa i1. Tapos ang dami nila unlike na Alden na parang View Philippines lang. Pero yun, no, aabangan natin ito, mga kasembreros. So si Maha, naka-backless din pala dito si Maha. So labanan ng likod dito, mga kasembreros. Ito rin po, no. Tapos si Alden, si ano naman pala, si Alden,
pinasalamatan ng personal, no, ni Gerald Santos, mga kasambreros, sa kanyang post dito sa Instagram yata or sa Facebook. Sabi niya, "So happy to announce that Alden Richards is part of my movie, Liwanag at Dilim. General Emilio Jacinto as Dr. Jose Rizal. Thank you, bro, for helping part of this monumental film." So ito yung kanyang pinost, no? Talagang personal nagpasalamat si Gerald Santos. Kasi medyo matagal na rin, no, na hindi nakapaggawa ng pelikula. And come to think na ito ay parang siya ang bida, no? Mga kasombrero, si Gerald Santos. So audition kasi ito no? Halimbawa, mag-audition ganun artista para makuha yung ganitong role. So yun din yung ginagawa nila, mga kasombrero, sa gusto nilang auditionan na show, mga kasombrero. So parang silang mga ordinaryong tao na kailangan mag-audition para makuha yung mismong role. So siguro ito yung nangyari, no, kay Gerald Santos, mga kasombrero. So congrats. Tapos si Kath naman, nag-share pala siya, no, sa kanyang Instagram, or nag-post sa kanyang Instagram stories nitong kanyang mga damit pa pala or outfit doon sa yung nakaraan pa nila ng mga kasambreros na premiere night ng Summon Someday. Hindi premiere night, parang fan meet na rin, mga kasambreros, no, ng Summon Someday. So grabe yung technique nila, no, yung strategy nila na after ng shoot. So parang busy sila. Tapos doon sa may ngayon nga, no, talaga nagpo-promote na sila, or parang promotion na lang ng promotion. So something like that yung kanilang ginagawa, mga kasombrero. So todo trabaho noon, tapos ngayon ay todo promote na lang, mga kasombreros. So sila Alden kasi dun sa may Love Siargao, talagang public din naman yun. So marami ang nakakita, mga kasombreros. So kung kaya ay dito, medyo promotion na rin yun, na marami ang nagpo-post, marami nakakaalam ng Love Siargao na shoot nila Alden, mga kasabay sa Siargao, of course. So yun po, talagang kanya-kanya silang strategy. Pero ang dito ay talagang sila, dito, parehong busy, mga customers. Tapos nabalita rin para dun sa may Energy FM 106.7, mga kasambreros, itong yung pelikula ni Nakata at ni Daniel Padilla, na although wala pa naman confirmation, mga kasambreros. So talagang pinag-uusapan lang ng social media world itong reunion project with Daniel Padilla, which I believe hindi na ito mangyari, mga kasambreros. Maging awkward na lang to pagka ganito. So parang maging awkward siya, no? Kahit na ikaw normal na tao, normal na individual, tapos parang alam mo, parang kunwari depende na lang, kasi iba naman kasi ang iba naman kasi ang showbiz Iba naman yung kunwari, magkakaroon kayo ng project sa movie, magsasama kayo sa isang set, magsasama kayo sa isang dito sa venue, for example, or parang parang unnecessary or very awkward na siya, mga kasambreros, kapag gagando sa akin na magkakaroon pa sila ng movie project na they ended up the relationship already, pero yung mga tao lang kasi ang gusto talaga ng comeback movie na ito, mga kasambreros. So nevertheless, hayaan na natin, no, mga kasambreros, kung yan ang kanilang gusto sa buhay. Alright, so to-play ko rin po ito kung gusto niyo pong pakinggan itong Energy FM 106.7. Tapos yung ating pong Word of God ay sa pinakaunang vlog po natin ngayong araw. So yun po, isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Maingay. Ang pusa ay maingay. Tama po kaya si... Wala na, nakahimik na. Alden, nakahimik ka na. Yan, ganyan po kabuli yan. Sino magsabi mo compacte ka? Sorry na. Musunod lang tayo sa script.
Support and watch our show Someone Someday on Netflix. First drop po yan. First episode will be on Friday. So kung nabitin kayo, you can catch it there. I can't wait for everyone to experience Billy's extraordinary world. It's a story about growth, love, and so much more. And also the dangers that come with it. So please don't miss the premiere on July 24. That's on Friday. And again, thank you so much for your time. Thank you for being here and just enjoy the show. Adjustments also, syempre iba ang pag-shoot ng teleserye. And anong Catherine ang mapapanood namin dito sa Someone Someday? Adjustments, yes, there were a lot of adjustments. And actually, I think ito yung longest na parang usually kasi it takes like, a couple of taping days to warm up and to feel homey on set. But for this one, it took a while. Maybe because matagal na rin since my last serye. And when you say you're doing a TV series, we all know that it's a different world, di ba? Pag sa movie. And eto sa serye, siguro new environment din for me. Like, first time working with James, with Ate Madge, with our directors as well. And then I'm back with Dreamscape after Maya Clara, which was 16 years ago. So, ang daming bago. So, medyo matagal ako nag-warm up and also to get to know my character. And then your other question about my character. Yes. So, I play the role of Billy Carino. So, I guess you've all seen the trailer and we also launched our poster too yesterday. So, I'd like to use that as my reference na lang. So, as you can see, si Billy as a CEO muna, she's one of the founders of Lovelist. As a boss, she's very, she knows what she wants. She's very independent. She is a go-getter. She's the type of girl na may plano siya sa buhay. She's like that kapag sa Lovelist, pag sa office. Pero, just like kung anong nakita niyo sa poster, it's like the many faces of Billy. Because, feeling ko, ganun tayo, especially women, we wear a lot of masks, right? Like, I'm like this when I go to the office. I'm like this when I'm at home. I'm like this when I'm with my friends. And I think ganun si Billy. So she's like this kapag sa office. And then once she gets home, nandiyan na si Tita Press, yung sinasabi ni Ate Dims kanina. Konting-konti lang yung meron siyang pamilya. So pag sa bahay, makita niyo na she's like the complete opposite of the girl boss you see in Lovelist. And also, pagkasama niya si Jordan, yung safe space niya, the best friend niya, which is James' character, it's a different mask na ibibigay din ni Billy. So, ang daming layers ng character niya. Iba rin siya sa mga taong medyo alam niya niloloko siya. So, I think it's interesting because we made sure that Billy is just like us. She's human and she's not, I think, the typical lead character na makikita natin. And feeling ko ito yung pinakamaraming layers din na na-portray ko when it comes to TV series. That's why I enjoy creating Billy. Ako, excited tayo mapanood yan, Catherine. Yeah. Nakakapagod siguro yung maraming layers na yun. Yeah, it is. It is. Diba? It's tiring, really. Yeah. Kasi kailangan mo siya Switching. gawin real, like Yes. switching. And then iba yung dynamics niya sa bawat character. So minsan, tatanong ko sila, so paano pag tayo, right? It's hard to balance it. Pero I think the challenge naman, lahat naman tayo likes the challenge and it's very fulfilling once you've done something or feeling ko, nagawa ko yung kailangan sa eksena. But yes, it takes a lot of courage, a lot of effort, and so much more. And it's so refreshing kasi first time rin makatrabaho si Madge and si James. First time, diba? yes. Si Ate Dims lang actually nakatrabaho ko sa lahat ng Yes. cast, I think. Pero lahat kami first. Yeah. Meron bang kapaan in the beginning, getting to know, ganon? Or Yes, siya, meron. hihiyaan?
Meron, for sure. Meron? Yeah. Kasi I've known Ate Madge for quite some time now, but I know Ate Madge as like, my sister in the industry, and Ate Dims also. Pero iba naman talaga kapag nasa set tayo. So, iba kung paano mo kilalanin yung isang artista na katrabaho mo. And syempre, may adjustments din doon kung paano kami. But overall, siguro, one thing in common sa aming lahat, we're all hungry. We want this to work. And it's the project that we're all parang fully committed in. So, yun yung humahawak sa amin lahat. Ang laking bagay yung hungry, no? Yung excited ka. Parang Madge, diba? Since you became a mom, ito yung show mo ulit. It's your comeback also. So, Nakakaloka to the highest level dahil wala pa namang kumpirmasyon, hindi ba? Pero maugong na pinag-uusapan ngayon na all over social media na hindi ko naman malaman ba't kailangan na pangunahan. Diba? Sabi nga nila kasi minsan pag pinangungunahan na ichika, minsan nauudlot. Diba? Yung mga kumbaga parang nauusog. Yun yung term nila, diba? Nauusog daw ng bonggang-bongga yung isang proyekto. Pero maugong na pinag-uusapan nga daw na may niluluto daw, ha? Ang ABS-CBN nga ba? Pwede itong klaruhin ulit ang ABS-CBN kung totoo man, diba? Para ma-confirm natin kung totoo yung balitang lumabas. Na may niluluto daw na reunion project between Catherine Bernardo and Daniel Padilla. At ang chika daw, para daw bang through Cathy Garcia Sampana, siya daw ang pinapakausap kay Catherine Bernardo na umoo daw sa project. Ay, ang taray. So, ibig sabihin na ito, kumbaga parang kumbaga parang another project, another blockbuster movie ba ang gagawin na ito? Kasi nga, ang blockbuster director ang pinapakausap. Bakit? Ayaw na kausapin ng mga management, ganon, yung dalawa. Nakakausap naman sila siguro ng maayos. Diba? Yung mga ganyan. Pero ito usap-usapan pa lamang all over social media na wala pa naman pong konkretong basihan at wala pa pong official statement na nilalabas ang ABS-CBN maging ang mga taong aking nabanggit kanina. Ito ay pawang kuro-kuro pa lamang ng mga tao pero sabi nga ng ilan, diba? Kapag may chika, ibig sabihin may pinagmulan. May mga bida-bida na naman na nagkwento kung kanino, kaya nag-leak ito. Hindi ba, Cleo charot, diba? Sabi niya, yes, wala talaga kap. Anong wala talaga, be? Yung yung panalo kapag ka-politika pinag-uusapan. Oo. Pero yun na nga, yung regarding dito, I don't think naman kasi 'di ba, parang busy pa naman din na si Catherine Bernardo ngayon kasi 'di ba, parang may someone someday sila na lalabas. Pero pansin nga ng mga tao, ba't parang ang active na nagpo-promote ngayon si Ma Salvador, si James Reid. Asan si Catherine? O, diba? Hindi na si Fiang ang hinahanap. Si Catherine na. Diba? Baka naman din nagpapahinga lang din or baka may other commitments. Diba? Hindi naman ibig sabihin na kailangan yung mga co-stars na nagpo-promote. Baka naman darating din yung time. Malay nyo. Diba? One of these days, may guest tayong Catherine Bernardo dito. O, diba? Kasi nahanap nyo. Diba? Bukas naman ang ating programa, diba? Ang chika ni Sisa para i-promote talaga tong someone someday. At talagang inaantabayanan ko dahil ito ang return of the comeback ng aking iniidolong si Ma Salvador. 'Di ba? After basta lagi pag teleserye talaga at nandoon si Maha, nakikurious ako kasi kung ano na naman kaya ang atake ni Ma Salvador lalo pat dito sa Someone Someday. Medyo, 'di ba? Interesting yung kanyang karakter dito, 'di ba? Tapos samahan pa ng Catherine Bernardo. Fairness, wala namang masamang mangarap, malay mo, diba? Dalawin nga naman din tayo at mag-promote dito, lalo na si James Reid. Ay, ba nagpunta dito si James Reid, kakantahan ko talaga siya, diba? Kakantahan ko siya ng naniniwala na ako sa forever, simula nang pinautang kita, charotin na.
Kanta yun na. Kanta yun na may mga utang. Iba yung kanta, bakla ka mali. Hindi yung kanta ni... Hindi yung kanta ni James Reid. Diba? Pero yun yung mga, yan yung mga sumikat na kanta naman na naalala natin pag si James Reid, diba? Marami silang pinasikat, diba? Na kanta ng kanyang dating ka-love team na si Nadine Lustre. Oo, diba? Sabi niya, yes ka pa. Feel free sila na mag-promote. Oo naman, open. Sabi niya, pinautang talaga ka. Hindi! Yan lang yung yan lang yung kanta doon sa mga, kasi alam mo yung 2 linggo na lang, mag-August na naman. Tapos, yung utang parang kinalimutan, diba? Kaya, yun ang magiging official kanta nyo lagi kapag naniningil kayo, diba? At least ito medyo, malumanay na paniningil, diba? Diba? Naniniwala na ako sa forever simula nang pinautang kita. Diba? Yung minsan yung mga pinautang mo, sila pa yung galit sa'yo pag naniningil. Aba! Nakakaloka. Pero yun nga, diba? Mabalik tayo doon. Ito yung spekulasyon pa lamang po na nag-circulate. Kung may katotohanan man, then why not? Wala naman sigurong masama. Kasi both parties naman masaya na sa kanilang mga personal na buhay. Si DJ mismo, hindi na rin masyadong ganon ka-open when it comes sa relationship nila ni Kayla. Maging naman si Catherine Bernardo, kung meron mang namumuo, 'di ba, na hindi sama ng panahon, bakla ka ng taon. May namumuong magandang relasyon or higit pa sa pagkakaibigan between her and Mayor Mark Alcala. Then, hayaan na lang natin kasi trabaho naman to. Tsaka, syempre, diba, at the end of the day, diba, matagal na rin hinihintay ng Katniel fans na muli nilang makita yung kanilang mga iniidolo sa isang proyekto, mapapelikula man yan o teleserye. Kung totoo man po ito, diba, yung balitang ito, masaya ako dahil isa rin ako sa Katniel fan, diba? Dahil gusto ko rin naman makita ulit na maging maayos. Kasi parang yung huling pelikula nila, yung The House of Us, na talaga naman tinangkilik talaga ng buong sambayanan yon, hindi ba? At habang lumalabas na yung andito na kaagad yung puting telon, ako'y magpapaalam na at ira-wrap up ko na kaagad to. Diba? So, alamin natin yan. Magtatanong tayo sa ating mga connections. Wow, connections! Diba? Na kung may katotohanan nga ba yung naglalabas ang balitang ito, well, aalamin natin yan para makumpirma natin. Gaya ng sinabi ko, kung totoo man to, why not? Kung hindi naman, well, wala naman sigurong masama if ever na isang araw dumating yan na alam mo yun, totally healed na sila at willing na silang makatrabaho ang isa't isa, then so be it. Ay buti